Constitution ang Anti-Corporal Punishment Act sa Kongreso. Sa ilalim nito, hindi lang penalty o pagkakulong ang parusa sa mga lalabag, kundi layon din itong i-institutionalize ang parenting education. May mga existing naman na batas, pero pinapayagan naman dito ang mga parusang itunuturing na just and reasonable. Kung hindi grabe, kung hindi bali-bali ang buto, kung wala namang latay, okay lang. Nakikita naman natin na hindi lang naman yung pamamaraan ng pagpaparusa na may latay at nagkukos ng dugo or something ang masama. Sabi nga, parents know what's best for their children. Pero paalala ng mga child rights advocates, may tamang paraan ng pagdidisiplina. Kasabay ng pagpapaliwanag sa mga anak sa kanilang mga pagkakamali, mahalagang iparamdam sa kanila na tinatanggap at minamahal pa rin sila. Nami Dairy, The Evening News. Paano raw siya itutulong mastermind ni dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao, hindi nga raw sila magkakilala. Katiran pa ni Erap, matagal na niyang kaibigan si Dacer at hindi siya masisikmurang ipapatay ito. Hinala niya, ginagawan lang siya ng isyu ng Malacanang dahil mataas siya sa mga presidential survey. Sagot naman ng Palasyo, imbis na magbintang si Erap, mag-focus na lang siya kung paano idedepensa ang kanyang sarili. Pero mukhang sa iba nakafocus ang dating Pangulo. Halos 100% sure na raw ang pagtakbo niya muli bilang presidente. Malabo na raw kasing magkasundo ang oposisyon. Naghaharap ng araw siya ng running mate. Ang ilan sa mga kinakausap niya ay sina Chis Escudero, Loren Legarda at Mar Rojas. Kung si Erap desidido na, si Vice President Noli de Castro wala pa ring sagot. Pero ang inamin ngayon ni Kabayan, iniimbitahan na siya ni Pangulong Arroyo na umanib sa Lakas Kampi para makonsider siyang standard bearer. Hindi pa nga raw siya nagbibigay ng comment kay Arroyo, pero kung sakaling magdesisyon daw siyang tumakbo, kakailanganin niya ang tulong ng administrasyon. Sakto naman sa election season ang pagkakaltas sa pork barrel ng mga mambabatas. Binabaan by 30% or 2.7 billion pesos ang pork barrel ng mga ito for 2010. Sana raw ay maintindihan ito ng mga kongresista at mga senador. Sana naman. Sa kabila ng pangamba ng marami, naiwasan ng Pilipinas ang malugmok sa resesyon. Mula sa 0.6% sa unang 3 buwan ng taon, lumago ang ekonomiya ng 1.5% sa second quarter. And the front-loading of infrastructure projects under the government's economic resiliency plan all help cushion the economy's growth and employment from the global recession. Sa panahong ito raw naramdaman ng husto ang epekto ng 330 billion pesos na economic resiliency program ng gobyerno. Dumoble ang public construction sector dahil sa mga infrastructure projects ng gobyerno gamit ang pondo sa Economic Resiliency Plan. Nakatulong din ang paglago ng kita mula sa wholesale at retail trade tulad ng shopping malls at fast food chain. At dahil nakakabalik na rin sa trabaho ang mga na-layoff na OFWs, paunti-unti na ring sumisigla ang paggastos ng mga consumer. Bagamat kapansin-pansin na sa mga pangunahing bilihin muna sumisentro ang gastos at iwas pa si Juan de la Cruz sa big-ticket items. The fear of the people from the recession had made them hold back on spending. That's why they've been saving the money. Even the OFW families have been saving on the money. But now you see some improvement from the former 0.8 in Q1 to 2.2 in Q2. So some evidence of easing fear. Umaasa ang NEDA lalo pang sisigla ang ekonomiya pagpasok ng election at Christmas season. Pati ang mga negosyante, mas positibo na ang pananaw sa ekonomiya hanggang sa katapusan ng taon. This reflects in large part the majority view that the down cycle has leveled off and that growth is poised to bounce back to higher ground. Pero sabi ng ekonomistang si Luz Lorenzo, masyado pang maaga para maging kampante. Remember, although it improved, no? 1.5 lang yan. Ang baba-baba yan. I mean, this is hardly anything to shout about, no? So, you want it to reach a much higher level before it's safe to withdraw the stimulus. So, if the stimulus is withdrawn too early, then you may see it fall. Aminado ang NEDA na nananatiling banta sa tuloy-tuloy na economic growth ang pagsipa ng presyo ng langis sa world market. Kapag umakyat kasi ito ng husto, siguradong sasabay na rin ang presyo ng pangunahing bilihin.
Teresa Andrada, The Evening News. Ang pagbubulgar kahapon ni retired Navy Lieutenant Senior Grade Nancy Gadian na overstaying at sumasama sa combat operation ng mga kano ay nasuportahan pa ng artikulong inilabas ni Senador Miriam Santiago kanina. Sinabi ni Colonel David Maxwell, dating commander ng Joint U.S. Special Operations Task Force Philippines, hindi lang military assistance at intelligence operations ang ginagawa nila. Ang pagsabak daw nila sa combat operation ay hindi naman ipinagbabawal sa batas ng Pilipinas. Nag-init tuloy si Senador Santiago at pinabubuwag ang Visiting Forces Agreement. But they cannot just take it for granted that just because they have their global war, we should automatically, as automatons, follow their global war and use the VFA as a basis for their participation or for embedding themselves within our armed forces. Kasabay ng mga pagsalag sa paratang na overstaying at kasali sa bakbakan ng mga U.S. Komando, sinabi ni dating AFP Vice Chief of Staff at VFA Commissioner Edelberto Adan, $250 million na ang natatanggap ng Pilipinas mula sa U.S. mula pa noong mapagtibay ang agreement. Ginagamit daw ang pera pambili ng mga armas at iba pang kagamitan na kailangan sa military operations. Hindi imbitado ang armed forces sa hearing pero mabilis din ang reaksyon nila. Hanggang technical lang daw ang tulong ng mga sundalong Amerikano tulad ng pagkuha ng aerial shots para matunto ng kampo ng mga kalaban. Sabi pa ng AFP ni minsan hindi nila ito isinikreto. Mismo si Executive Secretary Eduardo Ermita sinabing hindi pa handa ang bansa na talikuran ng VFA. We're getting a lot of training and some assistance in order for us to successfully address the terrorists in the Philippines. For the moment, we are for the stay of the Visiting Forces Agreement. Upholding the constitutionality. Sabi naman ni Justice Secretary Davanadera, 3 beses nang na-uphold ng Korte Suprema ang constitutionality ng VFA. Aminado naman si Santiago na walang kapangyarihan ng Senado na i-terminate ang VFA. Pero pwede raw magpasa ng tinatawag na sense of the Senate. Papasa kami sa Senado ng sense of the Senate resolution that the VFA should be abrogated. Sana naman ay pakinggan naman din kami at bigyan namang bigat yung aming sinasabi dahil ayon nga sa saligang batas, hinahati ang kapangyarihan na ito sa Presidente at sa Senado. Kailan yung plano po? Royce Snagit, Sibal, The Evening News. Also at number 1, pinakakasuhan ng Ombudsman si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos dahil sa pagkakadawit ito sa NBN-ZTE broadband deal. Sabi ng Ombudsman, may sapat na ebidensya para sampahan ng graft and corruption si Abalos na siya nagsilbing middleman para sa maisulong o maisulong ang $329 million na broadband contract sa pagitan ng gobyerno at Chinese firm na ZTE Corporation. Maliban kay Abalos, pinakakasuhan din ng Ombudsman ng graft si dating NEDA Secretary Romulo Neri sa Sandigan Bayan. Pero ibinasura naman ang reklamo laban kina First Gentleman Mike Arroyo, Congressman Jose De Venecia, anak nitong si Joey De Venecia, DOTC Secretary Leandro Mendoza at 6 na iba pang opisyal ng ZTE na nadawit din sa umano'y maanumalyang kontrata. Alright, let's end the night with some good news. 16 na gold medals ang hinakot ng Philippine math team sa 5th International Mathematics Contest na ginanap sa Singapore last August 20 to 24. Bukod sa gold, tumabo rin sila ng silver at bronze medals. All in all, umabot po sa 102 na medalya ang naiuwi ng mga batang-batang math wizards. Karamihan sa kanila nasa grade 3, third year high school naman ang pinakamatanda. Number 2 tayo pagdating sa overall ranking. Una pa rin ang China, and other participants who joined came from Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Malaysia, and India. Nasa palasyo naman kanina ang billiard sensation na si Rubelin Amit. Together with the President, Q Master Efren Bata Reyes and Django Bustamante congratulated the Cebuana for her continued success in international billiards. Last June, she bagged the first Women's World 10-Ball Championship. Nagka-practice ngayon si Rubelin para sa isa pang international tournament sa Vietnam sa Nobyembre. Pang Hall of Fame din itong susunod. A female Chinese Kung Fu master pulled 8 cars using her long black hair. She managed to drag the vehicles around 30 meters. Pagkatapos ng record performance na ito, nagpakalbo naman siya para maging opisyal na siyang madre na matagal na raw niyang pinapangarap.
Congratulations. Wow.